Ay, hala, hindi ako nagpag. Thank you, Panginoon. At syempre sa aking Holy Spirit. Dahil ito bibigay ko sa inyo. Nasa Lucas ako. Thank you ulit. Nag-react na siya. Nasa Lucas 17. Ang pagtatag ng kaharian ng Diyos. Minsan, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya. Ang pagsisimula ng paghari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan. At wala ring nagsasabing nagsisimula na, roon o rini, pagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Sa puso ng nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa inyo. Sana ba ako nawala? Ito, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao. Ngunit, hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narinig siya. Huwag kayong pumunta upang sa ihanapin sapagkat pagsapit ng 3 araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat. Ngunit, kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at iktakwil ng mga tao. Sa gayon, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Naroon ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong, dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din, noong panahon ni Lot, at ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit, nang araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre, at natupok silang lahat. Gayon din ang pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang nagsikap na iligtas ang kanyang bahay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang nawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may 2 lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kunin ng isa at iiwan ng isa. May 2 babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ng isa at iiwan ng isa. May 2 lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ng isa at iiwan ng isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buwitre. Amen. God bless. Yun lang po, ito binigay sa akin. Ngayon lang po binigay sa akin. Ang pagdating ng Panginoon, no? Parang kidlat. Diba? Isang kisap mata, kidlat, mabilis ang pagdating ng Panginoon. Ganon ang kung nasaan ang 2, kukunin ang isa. Ibig sabihin, kung 2, kukunin daw yung isa. Kung 2 kayong nandoon, kukunin yung isa. Katulad ng panahon ni Noe, yung iba nagkainan, kasiyahan, tapos si Noe sumakay na sa ark. Yung mga tao hindi pinansin, anong nangyari sa kanila? Hindi sila nakasakay doon sa ark at biglang bumaha. Hanggang sa dumating yung panahon, sinarado na ni Noe yung wala, hindi siya pinansin. Nagtuloy-tuloy yung kanilang mga kasiyahan, kainan, sayawan dito, sayawan doon. Hindi nila pinansin yung
sinabi ni Noe, ayan, dumating. Katulad rin ni Lot, oh, tingnan mo si Lot. Tingnan mo dito. Nung umalis si Lot, biniglang umulan ng asin. Doon yung panahon niya. Ito yung iba, oh, yung iba namimili, yung iba nagbibili, yung iba kung ano-ano mga ginagawa nung unang panahon. Kaya kailangan sa pagdating ng Panginoon, nadatnan niya tayong na nasa Kanya. Kasi pag wala talaga tayong pag-asa sa Panginoon kung ginagawa natin nung katulad ng panahon ni Noe, oh, nagkakasyahan hanggang sa ngayon, kasalukuyan nangyayari ito. Yung iba, kung ano-anong mga pinagagawa sa buhay, di ba? Nagpakabisi sa mga bawat gawain na walang kabuluhan. Yun. Tapos biglang dumating yung Panginoon, di ba? Ang pagdating ng Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Apoy pala at asupre yun. Doon sa kay Lot. Intindi nun, nasunog silang lahat. Yung asawa niya kasi lumingon, ayun. Tapos pagdating ng anak ng tao sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay wag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian, kasi yung iba bumabalik. Di katulad ng halimbawa may lindol, tapos yung iba nag-worry kukunin niya yung kunin yung ari-arian niya bigla, tapos hindi niya alam nabagsakan na pala, hindi niya kasama siya doon. Kaya wala talaga tayong madadala kahit saan tayo pag dumating yung mga salot sa atin. Kaya nakahalimbawa naman dito, kung nasa bubungan, wag nang bumaba para kunin yung mga kagamitan ng kanyang mga arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay wag nang umuwi. Ayan, mga halimbawa ng Panginoon, no? Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Diba? Tumalikod si Lot, yung asawa, bumalik yung asawa niya. Ewan ko kung anong pinag-aalalahan niya. Sino mang magsikap na iligtas ang kanyang bahay, wag nating isiping ligtas ang bahay, kay pwede naman tayong magsimulang muli. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Dalawang lalaking natutulog sa isang higaan, sa gabing iyon kukunin ang isa. Ito mga pagdating ng Panginoon, ito yung mga halimbawa niya. May dalawang lalaking natutulog sa isang higaan, gabing iyon kukunin ang isa, iiwan ang isa. May dalawang babaeng nagkasamang gumigiling, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Ito yata ang paraan ng Panginoon ngayon. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buwetre. Diba? Ito mga halimbawa ng Panginoon sa atin, mga nandito sa Lucas 17:20. Ito binigay sa akin ngayon dito niya ako dinala sa Lucas. Kaya kailangan talagang totoo yung mga nakasulat talaga dito, kung saan tayo madatnan. Dumating bigla ang Panginoon, saan niya tayo madatnan. Halimbawa, busy tayo, gumawa ng kalayawan, gumawa ng kasiyahan, gumawa ng kung ano-ano, kasamaan. Kung talaga tayo, hanggang doon na lang tayo. Kung anong klaseng salot ang dumating sa atin. Katulad ng yung sa lindol, diba? Nakasabi dito, Kaya wag tayong babalik para meron tayong kukunin sa ating loob ng bahay. Kung nasa bukid ka, wag ka nang pumunta sa